TFF 2025. We're gonna find that out later on in this matchup. Kasi kung mapapansin natin, nakuha naman ng mga teams kung ano yung gusto nila. Team Falcons kind of like building on what the dominating game para sa Team Falcons. Maituloy-tuloy kaya nila yan? Or will TLPH simply shake it off at makuha ang panalo dito? Aabangan natin yung mga katanungan na iyong inilatag, Hans. So, ngayon ay very standard naman ang galaw ng ating mga junglers dito. Pero ang gusto kong tutukan is yung XP lane matchup. Ikaw nag-XP ka eh. Ano ba ang masasabi mo pagka taharapan ng Edit at saka ng isang CC? See, I would say that at some point, pag hindi pa nagle-level 1, CC does have the advantage. Kasi yung onward tsaka earth shatter lang naman ang kailangan mong tignan na mabuti dyan eh. Pag nawala na yon, obviously may passive yung CC. Pero pagdating sa punto na talagang papalaga na, it's gonna be A-okay. Kasi wala nang kahit anong skill na pwedeng ibitaw. Tapos yung CC, technically parang basic attack lang naman niya yung first skill eh. So all good siya dun. Oo nga no. Pwede natin i-considera yung mga bagay-bagay na yan. Pero dito ata sa may bandang ibaba, ang plano nila. It is actually gonna be Super Marco na makakapag-dash away pa. Napakarami nung dash and blinks na kanyang binitawan para maka-iwas dun. And buti na lang yun yung nangyari. Pero kung sisilipin natin, nandun sa may mapa, si Istokwa, ang malaratagan ng damage output, cut to at least 45% of his HP bar. Pero okay lang, all goods pa ang para sa Gold Laners. By the way, nagamit niya rin yung inspire niya doon sa naging tagpo na yun. No? And maganda to kasi na-force ng TLP is yung isa sa mga kits na sobrang kailangan ng isang 1-1. Pero ang plano ay pumasok si Pew dito sa may bandang, sa may bandang harapan ng TLPH. Kakakuha niya pa lang. Nung level 4 at this point, nakopya niya rin yung Glorious Pathway para at least makapaglatag siya ng mabilisan na yan. Nalatag na actually. It's gonna be the rest of the members. May instant knockup na ibibigay para sa the rest of the members in the first blood. Ay ibibitaw para sa kanila. Double kill pa nga para kay Kyle TZ at nakuha niya pa yung turtle and then all of a sudden, it's all gonna be Team Falcons na makakuha ng kill. Makakataka si Kyle at mawawala na rin pati si Sanji 4-0 in favor of Falcons. Oh my gosh, hindi in-expect ng TLPH na to-turn sila o to-turn ng Team Falcons doon. Oh Hawak pa rin nila yung Lord. But then again, tuloy-tuloy yung crowd control na meron ng Team Falcons at nabukulan sila doon. 4 na kill kagad para sa kupunan ng Team Falcons. Legit na nabukol, pre, kasi isipin mo, andun si Kylie, hindi niya pa nilalabas yung armas niya. Paglabas ni Mupasa, andun na eh. Oh my G, natapos yung laban na may magandang simula na naman itong si Kyle TZ and that's exactly what you're hoping if you're a Lucas user. Oo, napakaganda nito and remember, nung game number 3 natin ay early 5-0 ang nakuha ni Kyle TZ. Ngayon nakakadalawa na kagad siya. Lalong nakakatakot ito para sa Team Liquid Philippines. And feeling ko hindi nila kailangan muna na maghabol. No, nangyari na eh. Kumbaga sasabihin lang dito ng TLP siyang naging call nila. Okay, move on tayo. Nangyari na. Napatayan na kagad tayo ng 4. Alam natin na snowball na kagad yung si Kyle TZ. So hindi na muna natin kailangan makipagsabayan sa kung ano man ang pwedeng ilatag yan. Kaya lang ito na! Gwen with the Tsunami Salam na naman patungo kay Sanji and that is gonna be a takedown. Para sa Team Falcons, 5-0 is the kill score. Domination continues para sa Falcons as they are flying high in the first 4 minutes. Grabe, andito na talaga sila eh. Sabi na, ito na ang Falcons, no? Parang tama ka nga doon kanina, Hans eh. Parang paglabas sila sa Hyperbolic Chamber, lumabas yung AP Bren, lumabas yung 2023 AP Bren. So sabi nila, hindi kami ganito eh. Nagbago eh, bigla eh. Parang pinindot sa 2K yung mga all-time team. Mga all-time team. Oo nga, no? Pagka, di ba yung season, current season, pagkilik mo, L yun eh. L2 tsaka R2 ba yun? Pag pinindot mo, pre, lalabas yung mga all-time team, yung mga old gods. Mga old gods. Pinapakitaan ng vintage Falcons ang side ng Team Liquid Philippines at ito yung kailangan nilang talunin para mailagay si Coach RC. Doon na naman yung Glorious Pathway. Okay. Sanji's gonna be running away pero may knock-up Purify gagamitin para makatakas na naman. Sanji's gonna be right there. Still alive. Flap TC sumusubok na dish out yung damage. Pero si Kyle TC kumalmot at nakuha niya yung isa, dalawa, tatlo at posibleng susunod pa yung iba. That's gonna be Sanford going down. Dalawa na lang natitira. Doon na naman yung paglipad na nanggaling dito kay Super Marco as Pew is gonna be there. Paghahatian nila yung damage. Flap TC also goes down. Pero mukhang wala na magagawa si JP. That's gonna be a takedown and Super Marco gets it for Falcons. Grabe, binate pa dito. Kinuha yung agro ni Ogwen doon sa torre sa gitna ay sa may bandang itaas. At completely ay na-wipe out nila itong TLPH.
Grabe, yung game number 3 natin, 24-2 yun, di ba? Oo. Ngayon, nasa 5 minuto pa lang tayo, 10-1 na. Oh my gosh. Oh my gosh, anong nangyayari sa Team Falcons? Legit, naniniwala na ako na hyperbolic chamber to, pre. Parang yun na yun. Hindi malabo. Parang hinugot na. Parang hinugot na eh. Napanood ko yan sa Alien versus Predator eh. May Napanood ko sa Benten to, pre. Napanood mo ba sa Benten yan? Oh, wait lang ah. Ayan na. Ito si Sanford. Umaabante na nga rin. Pero kailangan nila magkaroon ng trade eh. Makahanap ng trade dito. Pero may diversion play sila na niluto! Ay, nandun si Flap TC. Tapos ngayon, 5 na naman na makikita para sa the rest of the members of Team Falcons. It's gonna be JP na kukuha ng damage. Si Kyle TC nandun sa may badalikuran. Makakatakas na si Ogwen pero mawawala si Kyle. And then all of a sudden, it's now gonna be the rest of the members of Team Liquid Philippines. Nababanat naman ngayon. Few with the backup. Sanford takes another one down. 2-on-2. Pero low health yung iba sa mga members ng Liquid. And that is gonna be Super Marco thriving through being the one of the two Falcons alive. Grabe yung naging palitan na yun. Pero napabayaan nila, nakalimutan nila itong si Carlito na tumatrabaho sa gitna. Mabuti nila yung mabilis na nakaresponde itong si Super Marco. Ngayon magta-transition dun sa may top. Sanjay kailangan na rin umuwi. Sinundo na ng helicopter. Sinundo na ng helicopter. Ang laki na ng kalamangan. 3,000 para sa Team Falcons against sa TLPH. Nagbago talaga yung tempo eh. No? Nagbago talaga yung laruan ng Team Falcons right after ng pagkakatalo. Para bang napanood ko na to eh. Sa play mo pre. Kasi kapag, di ba si Kukay ba yun? Kapag hinampas mo ng 2-3 beses, mas lalakas eh. Magiging demonyo. Kaya pala, kailangan may mag-trigger lang ng konti at parang na-trigger na ang Team Falcon. Si Flap TC nandito nag-aabang, aware ba ang iba sa mga members ng Liquid? I guess they're not gonna go for it. Instead, ay pupunta sila sa Pagong. And the Cavalry are gonna be looking for a trade down low. That's gonna be a turret destroyed para sa Team Liquid, pero yung turtle naman ay makukuha ng Team Falcons. Okay, mababasag ba nila yung turret dito sa may bandang ibaba? May possibility dahil dalawa na nga rin lang ang kumukuha dito sa TLPH. Ngayon magkakaroon natin ng kasalubungan dito sa may bandang gitna. Kompleto ang Team Falcons pero bibigyan na nila! Wala, Tsunami Sound talaga ang ibibigay nila para dito kay JP, and it looks like JP is not gonna be outlasting yung mga bala na binitawan ni Super Marco. Pero tinan mo naman, itong si Sanford para at least makapag-dish out ng damage. Buhay pa rin si Flap. Ando na naman yung anong tawag doon? Yung Rasengan? Ano ba? Kamehameha? Bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo itawag dyan. Sa bagay, magkakaroon naman ng Naruto very soon. Kaya abangan na lang natin yung Rasengan na ibibitaw ni Naruto. Pero all of a sudden, it's gonna be another one of those Tsunami Slams. Makakalakas pa rin itong si Carl TZ. And that's gonna be A-OK. Pero teka lang, may nag-aabang. Hinahanap nila itong si Super Marco. Pero masyadong magaslaw si Super Makmak. Masyadong malikot at inaabangan na rin nila yung pagtubo at pagbuhay ng purple buff para dito kay Carl TZ. Si Fio ay nakasilip din pero ready ang TLPH sa gagawing aksyon. Uy, kinuha niya ba yung Kinuha niya. So resetmatic to. Actually, mawawala na naman yung isa sa mga members dito ng side ng TLPH. Actually, dalawa pala dahil si Sanji at si JP ang naglaho during that purple buff siege na ginagawa ng Team Falcons at basag na naman ng torre sa gitna. Hindi pa talaga tapos ang laban na ito. Sabi ni nakatayo na si Uy! Ay, wait lang, namatay kagad. Nakabawi din at namatay itong si Pew. Sabi ng Team Falcons, paupuin nyo muna si Coach RC. Easy lang. Paupuin nyo si Coach RC. Hindi namin ibibigay ng mabilisan to. No, Super Marco, medyo nag-stay to na. Medyo alanganin niya. At this moment, naghihintay siya para makalipad. Pero parang, ay, nakalipad siya in the middle of the 3 members dito ng TLPH. At makakatakas pa yata siya sa pagkakataon na yan. How can you do that? Is Tokwa unable to find itong si Super Marco na ngayon ay 7-0-3 na, iba na. Grabe, ito na naman ang bulletproof game mula kay Super Makmak. Sabi niya, nagising na siya nagising na ang natutulog na Falcons. At ito na yung nakakatakot na parte. Again, nakita mo yun, 4v1 yung naging laban, Super Marco versus 4. Pero hindi nakayanan ng TLPH na hawakan ang malikot at magaslaw na 1-1 ng Barangay 1111. Ano yun? Ang number 111 ng Barangay 111. Ibang klase. Number 1, Super Marco. Anong All Might? Anong Endeavor? Super Marco ang number 1. Super Marco, naku po, let's see
kasi may nilulutong diversion play. Ito Okay. si Sanji. Nandun rin, Alam niya na nandito sino ang susunamis lang. Uy, tinali! Okay, nakitali na naman si Ogen ng mga mataan. Actually, may tsunamis naman na ibibitaw. Ando sa frontline, wala iba kundi si KalTC Kumamit na Venture. Iba sa mga members. And it's gonna be Sanford going down. Yung tali sana naging okay, pero ngayon nagmamarcha na naman yung Lord. Naku na yung Lord, meron pa namang aura din sa may bandang gitna. Mapipigilan ba ng Team Liquid Philippines ang pagsugod dito ng Falcons? Sasalubungin nila ito. Available din yung, hindi pa available yung Glorious Pathway, pero matagumpay na pagdepensa para sa Cavalry. Hindi pa tapos ang laban, pero talagang mahapdit, masakit na ang Team Falcons. Mahapkit? Mahapkit! Mahapkit na talaga, pre. Pinagsama Isipin mo, na. 5 na naman, pinagsama na talaga. Ando na naman yung tsunami slam na ibibigay nito si Ogwen. Good! Knockups para sa kanila. KalTC nawawala sa may bandang likuran at mukhang ubos na yata. Ay! Dahil si Istokwa na lang ang natitira. 23-5 is the kill score. Looks like we are gonna be going to a game number 5.